Yan, nandito na ako sa tindahan ko mga guys. At ang init na ngayon, umano na yung init, pero maganda guys. Kahit mainit siya, hindi pa umiinit talaga sa ating sa aking katawan. Malamig pa din, kaya nakaganito pa din ako. Tingnan mo, kasi nilalamig pa din ako. Pero pag tumitingin ako doon sa labas, nasisilaw na po ako sa araw. Parang nangingintab na po yung kanyang pero nilalamig pa din ako. Pag mamaya-maya naramdaman ko na yung init mga guys, maghuhubad na po ako ng sombrero at jacket kasi nainitan na po ako. Yan. Mararamdaman mo talaga na mayroon akong nararamdaman sa aking sarili. Hindi po ako ganito. Ako po yung masigasig pagdating sa umaga na ganito. Yan. Pero ganun pa man mga kaibigan, mga follower, ako po nakagawa na rin po ako mula kanina umaga. Nakapaghakot na po ako ng paninda ng asawa ko papunta doon sa tricycle, galing doon sa sasakyan, at tinulungan ko siya kasi sabi niya yung buhatin ko lang daw yung 2 box na bagagaang, sabi niya ganun. So, ang ginawa ko mga guys, binuhat ko na po kahit mabibigat para hindi na po siya masyado mapagod sa kanyang pagdadrive ng tricycle. Kasi siyempre matanda na rin po yun, napapagod din po yun. Kaya hindi na po uminit yung ulo ko kasi nga po kailangan nandyan lang sa tabi niya yung kanyang bubuhatin para hindi siya masyado mapagod. Yan po mga guys. So, umuwi na ako ng bahay at nagwalis na lang po ako sa amin ditong sa kalsada namin para maging malinis po. Kasi ayoko po yung nakikita yung maraming mga dahon-dahon, yung mga nalalaglag mula doon sa kabilang lote, doon sa may kabilang lupa sa may-ari, na halo-halo po yung mga nalalaglag dito sa kalsada namin, mga dahon ng kawayan, dahon po ng mga kahoy, maugani ata yun, yung mga nalalaglag na mga dahon. Kaya winalis ko po dahil dumami na po, mga 2 araw na po hindi nawalisan kasi ako lang naman po ang mamalasakit dito magwalis sa amin kalsada sa lugar namin. Siyempre pag hindi ko winalisan yun, damay din yung aking harapan, magiging makalat din. Kaya winawalisan ko na po lahat yan. Yan po nangyayari. Kaya okay naman din po yun kasi bilang exercise sa aking sarili kahit masama pakiramdam ko. At nagtapo na rin ako ng mga basura doon sa loob ng bahay ko kasi ayoko po yung natatambak ang basura doon sa aking bahay. Pinapalitan ko na po ng plastic talaga yan, sabi ko. Pero hindi ko pa nakikita yung anak ko kung nasaan na. Nandun sa bahay pa niya kasi nadisgrasya po kasi kahapon yun, yung nampog ko yung ulo niya sa kulong-kulong ng motor. Hindi ko alam kung iniinda niya yung sakit o ano nararamdaman niya kasi hindi pa po lumalabas. Dati-rati ganitong oras nandito na sa akin ang gugulo yan nangungulit pero ngayon hindi ko pa po siya pero maya-maya tatawagan ko po siya kung kumustahin ko ano na nangyari, kung uminom ba siya ng gamot na binigay ko sa kanya para maungusan yung sakit na nararamdaman niya kapon. Kasi binigyan ko na po siya ng gamot na para sa kanya para hindi na po mamaga at kumirot. Yun po, nilagyan ko po ng Betadine at nilagyan ko po ng gasa. Yun po yung ginawa ko sa kanya. Kaya okay mga guys, ito po, welcome to my vlog. Isang good morning na malaking papasalamat ko na naman ngayong umaga na medyo maayos ang aking kaya lang mga guys, yung aking nararamdaman ng hindi pa po natatanggal, tinitiis ko lang po. Masakit pa po ako pag umihi. Kaya yun yung sasabihin ko dun sa doktor ko pag ako humarap sa doktor. Nakakailangan matanggal kasi pag wala naman po yung sakit, maayos po yung aking pagkilo sa aking sarili. Nakakapunta ako dun sa mga malalayo, sa palengke. Nakabili ako nung mga kakainin namin na kailangan. Nakakabili po. Pero ngayon, bihira po ako lumabas ng bahay. Dito lang po ako paikot-ikot sa bahay, saka sa tindahan ko. Yun lang po yung aking ginagawa sa ngayon. Pero hindi ko po iniinda. Kasi pag ininda po natin yung sakit, lalo po tayo nanghihina. Kaya nilalakasan ko lang po yung aking loob. Kung ano may nararamdaman ko kapag umiihi ako. May Panginoon naman, lumalapit lang ako sa Panginoon.
At pag napa-check up naman na ako, nandiyan naman yung mga anak ko, bibili ng aking mga pangangailangan na gamot. Thank you so much sa lahat. Maraming salamat sa lahat po ng mga follower at mga anak ko din na sumisuporta sa amin, dalawang papa niya. At dalawa kami mag-asawa. Iyon po sa lahat ng nag-aano sa amin, maraming salamat. At ingat din kayo mga anak sa inyong mga pinupuntahan at mga hanap buhay. Kailangan doble ingat tayo ngayon kasi mukhang madali ang ano ngayon sa ganitong panahon na 2026. Kailangan natin mag-ingat kasi maganda nga po yung pasok sa atin ng atin mga blessing sa atin mga, hindi ko lang alam sa iba, pero ako po hindi naman po ako nabibigatan kasi masisipag naman po kami. Kaya kahit papaano na ang pangangailangan namin ay ano naman, nasusolve naman. Ayan po, tungkol sa mga kalusugan namin, nandiyan yung aking mga anak lahat na sumisiporta sa amin lahat. Ayan po, at ako'y nagpapasalamat sa lahat ng nalalangin din sa amin. Salamat po sa inyo dahil nandiyan kayo bilang nag-aalala rin sa aming buhay. At lalo na kay Nanay Linda, sa mga nagsisiporta, nagmamahal kay Nanay Linda. Ako po nagpapasalamat sa inyo. Lalo na po ako nagpapasalamat sa nagtayo ng ating libangan. Kay Boss Met, marami pong salamat at good morning everyone sa iyo. Hindi ko po alam kasi hindi naman po kita nakikita sa ano. Basta kahit na ano, diyan ako nagsimula na kahit papaano na nabibigyan din nyo ng ano, pang ano ng blessing. Kaya hindi kailangan magpasalamat tayo kung ano yung dumarating na blessing sa atin. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Ingat ang lahat.